Ang Nueva Ecija ang pangunahing pinagkukunan ng supply ng bigas sa buong bansa. Rice Granary of the Philippines, sabi nga sa mga textbooks natin noon sa eskwelahan. Pero sa gahiganting industriya na ito sa Nueva Ecija na dapat ay pinakikinabangan ng lahat ng nagsasaka, tila lalong naiipit at nagigipit ang maliliit na magsasaka. Ang Kabanatuan ay may kabuuang 4,669 farmers na nagsasaka sa 9,400 na ektarya ng taniman ng palay. 2,625 o mahigit sa kalahati ng kabuuang bilang ng mga magsasaka sa buong Kabanatuan ay yung mga tinatawag na small farmers o yung nagsasaka ng 2 ektarya pababa. This is based on the 2020 data of the City Agriculture Office of Cabanatuan City. Bukod sa pagkaluging dala ng pagtama ng bagyo sa sakahan, pagtaas ng mga abono, binhi at iba pang mga pangangailangan sa pagsasaka, biktima rin sila ng hindi patas na sitwasyon sa kalakaran ng pagsasaka ng palay. Kunwari ako, magbebenta ako ng palay, ahente ka. Gusto kong presyo kunwari 15. Sasabihin sa akin na ahente, hindi kakaya ng 15, pang 14 lang. Ganon. Kasi kunwari ang ahente piso, hindi na mapupunta sa ahente yon, sa amin na, sa aming magsasaka na. Per kilo yun. Conforme sa binebenta namin, pag kumisan sa isang hektarya, nakakalinis ka ng 80 o sa 50 na lang kamo isang kaban. Oo. Kung 2 ektarya naman ang sinasaka ng isang small farmer, sa ganoong kwentahan, 8,000 piso o doble naman ang mapupunta pa sa ahente na sana ay kita na ng mga maliliit na magsasaka. Pero malapit na raw mawala sa senaryo ang mga ahente o middleman pagdating sa bentahan ng palay sa Kabanatuan. Dahil yan sa bagong tinatayong rice processing facility ng lokal na pamahalaan. Ang mangyayari kasi ay bibilhin na direkta ng local government ang aning palay ng lahat ng small farmers at sabay-sabay ipoproseso sa bagong rice processing facility ng lungsod. Naniniwala si Mang Mauricio na mas makakabuti ito sa kanilang hanay. Sabihin sa akin na hindi kakaya ng 15, pang 14 lang. Ganon. Di siyempre kung sa LGU bibili, pagka sinabi may presyo na ganon, sila na ang baka hindi na tumawad na ganon. Kasi ala ng ahente, rekta na. Yun sa ang kagandahan doon, yun ang napakalaking pabor sa amin na kasi malaking bagay yun, hindi na kami mahihirapan na maghanap-hanap pa ng ahente. Si Mang Anyano na isa ring small farmer ay natutuwa sa development na ito. Bukod sa mas maayos na kita para sa kagaya nilang maliliit na magsasaka, mababawasan rin daw yung alalahanin nila sa pagpoproseso ng kanilang aning palay. Yung sa aming napakalaki nun, yung kagaya nga ng pamimili ng palay, ang nananaig ko kasi sa amin, trader, yung mga ahente. Ang masabi na lang nilang presyo, lalo na kung maraming aning sabay-sabay, ibinabagsak nilang masyado yung presyo. Tapos pagka umuulan naman, ang sinasabi nilang dahilan, wala silang bilaran, kaya minumura nila yung palay, wala naman kami magagawa. Dahil obligado naming ibenta yung konting ani namin palay. Dahil nangungutang lang kasi kami ng puhunan, kaya obligado pang bayad. Ngayon, kung doon sa tinatayong facilities na yon, ando na yung dryer, ando na yung rice mill, sinisigurado ko kahit na yung palay may sariwa, magagawa nila ng solusyon para mapatuyo kagad, para hindi na umitim. Pagdaan kasi yung palay na basa at hindi na ibilad ng mga 3 araw, nagkakaroon na siya ng slight, kaya nababagsak na yung presyo. Pagdaan kasi inabot ng 3 araw sa amin yun, ala na, baka 14 na lang kunin. Dahil ando na, pipintasan na lahat. Ito ang malapit ng matapos na rice processing facility ng Kabanatuan. 2 malaking gusali na equipped ng mga makina na may makabagong teknolohiya. Ito po ay sama-samang inisyatiba ng PhilMec, Department of Agriculture Region 3, and City Government of Cabanatuan. Meron po tayong 2 rice processing center. Ngayon po, sa unang rice processing center from PhilMec, ito po ay mayroong isang multi-stage rice mill na may capacity na 4 to 5 tons per hour. At may kasama po itong 3 recirculating batch type dryer na mayroon pong capacity na 12 tons per batch. Doon po sa kabila, sa rice processing center number 2 na nanggaling naman po sa DA Region 3,
Yun naman po ay mayroong rice mill na may capacity na 1.5 ton per hour na may kasama pong dalawang 12 ton per batch recirculating dryers. Sabi ni Engineer Santiago, isa itong game changer pagdating sa industriya ng pagsasaka ng palay sa Cabanatuan. Ito po kasing CCRPC, since government operated po siya. So pagdating sa pagbili ng bigas, so wala nang trading na nangyayari since si CCRPC, siya na yung directly bibili sa farmer and then siya na din yung magpa-process. So sa process po na ginagawa natin na yun, ma-eliminate po natin yung other cost, particularly yung trading cost. Ang target buying price namin is 1 to 3 pesos higher than the prevailing price. Sa itinatayong pasilidad, hindi lang maliliit na magsasaka ng palay ang makikinabang dahil pati presyo ng bigas sa mga pamilihan mas mababa ng mabibili ng mga taga Nueva Ecija at mga kalapit na probinsya. Since government operated po ulit ito, so mangyayari, mababawasan, hindi na tayo, kumbaga hindi na natin gustong maglagay pa ng markup. Unlike sa mga private, siyempre sa mga private entities natin, obligado na may markup. So dito sa CCRPC, at least break-even lang yung makuha namin, at least masustain lang namin yung operation. So okay na kami doon. Kaya in effect, so mababa yung buying price namin ng bigas. Isinama ko si Mang Mauricio sa itinatayong rice processing facility dahil sa nakita at narinig niyang paliwanag ni Engineer Santiago, lalong magpupursiging mag-grind ng mag-grind si Mang Mauricio. Sa mga narinig ko kay Engineer, napakalaking tulong sa aming mga magsasakayan. Sana mayari na rin kaagad para mapakinabangan na namin kaming mga kapwa kong magsasaka sa buong Cabanatuan na ere na yung ating iniintay na magbibigay ginhawa. Hindi imposible na mapabuti ang industriya ng sakahan dito sa Pilipinas. Katulad ng ginawa ng Cabanatuan City, kailangan ang seryosong pag-agapay ng lokal na pamahalaan at national government sa sektor na ito para sa mas epektibong solusyon at pamamaraan na magbibigay ng desente at maayos na buhay sa ating mga rice farmer. Kasunod ng maayos na pagsasaka, ang sagana at murang pagkain para sa ating mga lamesa.